pakiramdam ng isang tatay na nawalay, napalayo sa kanyang mga anak, yun po ay hanggang ngayon po ay nararamdaman natin yung sakit ng kalooban. Alam ko Opo. po yung mga kapwa ko tatay, naiintindihan po yung sinasabi ko. Opo. Biruin mo yun, Los, ano? 5 at 3 years old noong huli niyang makita. Ngayon, 20 years old na at 18 years old. Tama ba, Brad Willie? Opo. Yes, at maidagdag ko lang mga kasama. Alam niyo ba noong yan nga ay pumunta ng Singapore? Ako'y pumunta din doon eh. May video niyan eh kung napanood niyo. Pinlay nila sa Apalit sa Pasalamatan. Noong matya ko po na nasa Singapore ang aking mga anak, lumipad ako papuntang Singapore. Ngayon meron silang mga kinalat na balita na ako raw ay nahuli sa Singapore, nakulong dahil meron daw akong dalang barel. Brother DK, pamilyar ka ba rin sa kwento na yon? Na ako raw ay na bilanggo sa Singapore dahil may dala akong barel tapos nanggulo ako sa lokal ng Singapore. Ay ano po yan, meron pong video niyan na ang sabi ko, hindi ako makikipagdebate. Ang sadya ko lang dito yung aking pamilya, yung aking mga anak. Ilitaw nyo sila. Alam nyo ang ginawa? Pinakita sa pasalamatan ng video, tinanggalan Oo. ng audio. Para talaga pasamain ako na ako'y nanggugulo sa lokal ng Singapore. Ngayon, di umuwi na ako rito sa Pilipinas na hindi ko nakita yung aking dalawang anak. Oh. 2 linggo, araw-araw ako po ay nasa airport. Diyan po sa may Clark, Diosdado Macapagal. Diyan Bakit? po sa... Dahil inaabangan ko yung pagdating ng aking mga anak. Kasi sabi ko, tourist visa lang sila. Hindi ka ako sila pwede magtagal doon. Sa loob ng 2 linggo, mga ka-Exiters, mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi, nandun po ako sa airport at hinihintay ko po lahat ng mga eroplanong galing ng Singapore para lang makita ko at makasama yung aking mga anak. Pero sa loob ng 2 linggo, wala hong umuwi na aking mga anak at nabalitaan ko na mula Singapore ay lumipat ng ibang bansa. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study.
Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live. At tayo po nasa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Huwebes ng August 7, 2025 at live po ang ating programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng mga nasa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Ito po'y tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi at kapag naman po araw ng Linggo, alas 9 po ng umaga ang ating schedule. Sa gabi pong ito ay atin na pong papasukin si Brother Edwin Santiago para makasama po natin sa paglilingkod. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos at ngayong gabi po ay muli tayong magkakasama. Back to you, Brother Willie. Ayan, at yung ating mga narito na mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, may mga nagpapa-shoutout. Brother Edwin, mga suki na natin. Kung ikaw ay meron namang monitor dyan, ikaw na nga ang mag-shoutout, Brother Edwin. Sige po, binabati po natin sa mga nanonood sa YouTube kay Sister Noemi Lebres Visitacion. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid, kay Terminator. I am here again, always present po. Shout out po muli, TNX po. Kay Brother Ray Chua, kapayapaan po sa lahat. Philip Lopez, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Brother Jerry Libon, good evening po mga ka-Bible study. Sa Facebook naman po ay nandyan po si Brother Jerry Mahinay, si Brother Adan Sarandin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Brother Willie. Ayan, yan na ba, Brother Edwin, lahat ng mga nagpapa-shoutout? Opo, ayan, si Brother Alan from Portugal, Brother Willie. Ayan. At sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahinga ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell para po tayo po ay palaging mabigyan ng notification. Pagka tayo po ay may live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Sa gabi pong ito, Brother Edwin, bago tayo mag-umpisa sa ating paglilingkod na pagpapatuloy yung ating topic series tungkol ba doon sa ating paksa na ang Diyos ba ang nagbibigay ng sakit. Part 3 na tayo dyan Gusto ko lang bigyan ng reaction yung ating pinlay na video, Brother Edwin. Yung opening na video kung saan ay binabanggit ko na ang aking mga anak, yung aking dalawang anak, na inilayo sa akin ng MCGI. Opo. Meron ng 16 na taon ang lumipas, Brother Edwin. At meron pa ako isang video, yung meron akong panalangin nasa Messenger. Maganda ma-play din natin para makumpleto natin. Kasi dun sa unang video na pinlay natin, nabanggit ko kay DK yung tagal ng panahon na pawalay sa akin yung dalawang anak na 20 years old at 18 years old, si Elaine at Libuel. Ngayon, meron pang isang maikling video, Brother Edwin, kung saan meron akong binabanggit na laman sila ng aking panalangin sa Panginoon. At yan gusto ko ring i-play ngayon kasi meron akong sasagutin na isang nag-comment, Brother Edwin. Kinomentuhan yung aking video na yon na kung saan ay binabanggit ko na pinapanalangin ko sa Diyos na bago ako pumanaw ay makita ko yung aking
mga anak na yan. Sige, play muna natin tong video, Brother Edwin. Ito'y karugtong nung naunang video na pinili kanina. Ito pa ang isang video. Ayan. Kung itong aking pagsasalitang ito ay makarating sa aking dalawang anak, dina Elaine at Limwell, ang masasabi ko lang, mga anak, hindi nagbabago ang aking nararamdamang pagmamahal sa inyong dalawa. Miss na miss ko na kayo at laging laman ng aking panalangin sa Diyos na saan man kayo naroroon, palagi kayong ingatan ng Panginoon at ang isa pang kahilingan ko sa Panginoon, bago sana ako bawian ng buhay, makita ko sila at makasama at magampanan ko ang pagiging tatay sa aking dalawang anak. Yun po yung aking mga kahilingan sa Panginoon. Ayan, yung video na binabanggit ko, Brad Edwin, na ako ay mayroong panalangin sa Panginoon na muli kong makita yung aking dalawang anak na yan. Bago ako pumanaw, na ako'y magkaroon ng pagkakataon na sila makita ko, makasama at maging tatay din sa kanila. Merong nag-post ng komento, Brother Edwin. Malamang ito ay isang fanatic, Ito yung kanyang komento diyan sa video ko na yan Ang sabi ditong Daniel Padilla, kung tunay ang Diyos mo, Willie Santiago, 15 years ka na sa panalangin para makita mga anak mo. Di narinig panalangin mo. So bakit di natutupad panalangin mo? Ayan, Brother Edwin, anong masasabi mo dyan? Yung pong kanyang comment, Brother Willie, may halong may halong pang-aasar at saka pang-insulto, Brother Willie. Oo, ganoon nga. Kumbaga may pangungutya, Pangkantsaw. Oo, nangangansyaw, Yon. Gusto ko lang siyang i-correct. Hindi 15 years, 16 years, Brother Edwin. Opo, kulang pa po yung kanyang impormasyon, Brother Willie. Hindi marunong magbilang ka ako dahil ang sinasabi ko nga 2009 nung yan na itakas. Nung dali niyan sa abroad, noong nanay ng aking mga anak na hanggang ngayon di panatiko pa rin. Wala na si Brad Eli nandun pa rin Brad Edwin. Opo, Brother Willie, kumbaga sa wala nang ginagampan ng rule nananatili pa rin doon. Mahina rin ang pakiramdam alam naman niya na hindi siya kursunada ni KDR Yes. Ipinagsisiksikan pa rin yung sarili niya doon, Naawa ako, Brother Willie, sa kanila yung magkakasama doon sa may napanood ako isang beses vlog magkakasama sila kailangan sila chapuwerda sa sa camera Oo, kasi iba na ang iba na ang namamahala sa MCGI sila kasi mga co-terminus Brother Edwin, co-terminus ni Brad Eli. Parang presidente dito sa Pilipinas. Noong nakaraang administrasyon, presidente si Presidente Duterte, 'di ba? Digong Duterte. Tama po. Meron siyang mga appointee. Yun co-terminus ni Presidente Digong Duterte. Nung bumaba siya sa pwesto, lahat yun baba na rin, Brother Edwin. Opo, yan yung karamihan nga, Brother Willie, pagka alam na bababalin, inuunahan na yung Pangulo. Di ba, si Sister Luz, ganun din, di ba? Chapuera na rin, di ba, Brother Edwin? Yes, wala na siyang ginagampan ng hindi na siya tagabasa. Hindi na rin principal doon sa eskwelahan, di ba? Opo, kaya si Sister Luz gumawa ng kanyang sariling pamamaraan, Brother Willie. Nagiging na lang siya, yung vlogger at mga halamang gamot, para at least kahit papaano si Sister Luz meron pa ring exposure para siya hindi makalimutan ng kapatiran, Brother Edwin.
Yes, Brother Willie. Pero iba na ngayon ang sikat, Brother Willie. Hindi na si Ate Lutz eh. Meron ng ibang pinopromote, meron ng ibang pinapakilalang ate sa kapatiran ng MCGI, 'di ba, Brother Edwin? Yes, it starts with letter L, Brother Willie. Pero balikan natin yung nandun sa video, Brother Edwin. Sige po, opo. Dalawang video yung pinlay natin yung nauna, yung sinasabi ko kay DK na 16 years nga nung sila idalhin sa Singapore na for 2 weeks ako nga ay yan, kasama ka rin, naghihintay sa airport mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi, Brother Edwin. No? Opo. Yun, wala namang umuwi at talagang yun ay tinanggap ko na talagang hindi ko na makikita at makakasama yung aking mga anak dahil nga sila inilayo na sa akin, itinakas, dinala sa abroad dahil yun ang order ni Brad Eli. Si Brad Eli ang may utos na dalhin sa abroad ang aking mga anak. O ngayon, dun sa isang video, binabanggit ko na ako'y nananalangin sa Diyos na magkita at kasama ko uli yung aking mga anak, Brother Edwin. Opo. Meron ngang Daniel Padilla na nag-comment na kung tunay ang Diyos na aking pinaglilingkuran, bakit 15 years na akong nananalangin hindi ko pa rin sila nakikita at nakakasama. Hindi dininig ng Diyos, hindi narinig ng Panginoon yung aking panalangin, hindi natupad yung aking kahilingan. O eto, Brother Edwin, nakahanda ka na ba? Opo, handa na, Brother Willie. Yung ating mga ka-Bible study, ready na ba sila na yan ay ating sagutin muna bago tayo dun sa isa pa nating paksa? Bali, 2 paksa itong ating tatalakayin ngayong gabi, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Uunahin lang po natin itong yung pangungutya nitong si Daniel Padilla na to, Brother Willie. Oo, kasi para kay Daniel Padilla, ang Diyos dahil meron ng 16 na taon nang lumipas, 2009, nung itakas yung aking mga anak, 5 and 3 years old. Ngayon 20 and 18 na. Si Elaine, yung panganay kong anak na babae, 20 years old. Tapos ito namang si Limbel 18 years old, Brother Edwin. Yes po, Brother Willie. Ito, yung itong comment na ito, lumalabas wala tong alam sa Biblia, Brother Edwin. Lumalabas nga po, ganun nga po, dahil ayon doon sa kanyang pagsasalita, Brother Willie, gusto pala niya mangyari pagka ikaw ay nanalangin, kailangan ipagkaloob agad-agad ng Diyos yung kayong kahilingan, Brother Willie. Oo, hindi niya kilala ang Diyos ng Biblia. Tama. Brother Edwin. At yun nga ang ating gagawin ngayon. Ipapakilala natin dito kay Daniel Padilla at sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube kung sino po ba ang Diyos ng Biblia na pinaglingkuran ng mga nauna sa atin. Unahin ko na si Abraham, Brother Edwin. Sige po. Si Abraham po, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong siya po ay sabihan ng Diyos at pangakuan na siya ay magiging ama, magkakaroon siya ng anak. Alam mo ba, Brad Edwin, ang edad lamang ni Abraham, siya 75 years old. Opo. 75 years old ang edad ni Abraham nang sabihan siya ng Diyos na siya magkakaroon ng anak. Basahin natin sa Henesis 12 at 4. Brother Edwin. Sige po. Ito ang ating mababasa sa talata. Kaya't yumaon si Abram. Yung Abram, yan nga si Abraham. Yan ang una niyang pangalan. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran.
Ayan, dapat nating mabigyan ng pansin, Brother Edwin, mga ka-Bible study. 75 years old noong utusan si Abraham, sabihan siya ng Diyos na siya iwan niya yung kanyang lupain na kinalakhan, yung Haran, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kasi merong itinuturo ang Panginoon sa kanya na lupain kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Yun nga ang Kanaan, Brother Edwin. Opo, doon po siya dadalhin, Brother Willie. Ngayon, nung si Abraham, sumunod yan sa utos ng Panginoon na siya umalis sa Haran, tandaan natin mga ka-Bible study, 75 years old si Abraham. Ngayon, noong siya sabihan ng Panginoon tungkol sa kanyang magiging anak, Brother Edwin, ano ba yung ipinangako ng Panginoon kay Abraham? Kay Abraham tungkol sa kanyang magiging binhi. Basahin naman natin ang Henesis 13:15 hanggang 16. Ito ang nakasulat. 13:15-16. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, yun nga yung Kanaan, at sa iyong binhi magpakilanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sino ba ng alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Yan, Brother Edwin. Ito ay pangako ng Diyos kay Abraham na yung kanyang binhi, yung kanyang magiging anak, ay pararamihin ng Panginoong Diyos kasing dami ng alabok ng lupa, Brother Edwin. Madami yung Brother Willie. Tandaan natin mga kapatid, mga ka-Bible study, si Abraham ay 75 years old. Wala pa talaga siyang anak noong ito ay sabihin ng Diyos sa kanya, pangakuan siya na ang kanyang binhi, yung kanyang magiging anak, ganyan magiging karami. Sindami ng alabok ng lupa, Brother Edwin. Opo. Ngayon, doon naman sa Henesis pa rin, Kapitulo 15. Ang mga talata po ay 5 hanggang 6. Basahin natin ang isa pang pangako ng Panginoon kay Abraham doon sa kanyang magiging anak. At siya ay inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi, 6. At sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Ayan, ito naman, Brother Edwin, mga ka-Bible study. Isang pagkakataon naman, ipinakita naman ng Panginoong Diyos kay Abraham yung mga bituin sa langit. Brother Edwin. Opo. Sabi ng Diyos kay Abraham na bilangin mo ang mga bituin sa langit. Kung mabibilang mo, magiging ganyang kadami ang iyong binhi, Brother Edwin. Opo, kanina po, alabok ng lupa. Ngayon naman bituin naman po. Di pinapakita talaga kay Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya. Binibigyang diin ng Diyos kay Abraham na magiging marami yung kanyang magiging mga anak, Brother Edwin. Tama po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, Brother Willie, ang kanyang pinangako kay Abraham. At ang edad ni Abraham, 75. Brother Edwin, huwag mong kakalimutan yun, mga ka-Bible study, 75 doong yan ay sabihin ng Diyos kay Abraham at ipangako sa kanya yan. Ngayon, Brother Edwin, lilipat na tayo sa Henesis 17:1 hanggang 5. Sundan nyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. At nang si Abram ay may 99 na taon. Brother Edwin, 99 years old na si Abraham dito. Abram. Yung kasi yung kanyang original name, Abram. 99 years old na si Abram dito. Opo, from 75, ngayon po 99 na, Brother Willie. Ano ang nangyari? At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y
nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam." Brother Edwin, mga ka-Bible study. Ha? Opo. 99 years old na si Abraham, ito, inulit ng Panginoong Diyos yung kanyang pangako. Sabi ng Diyos kay Abraham, "Ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw, Abraham, ay aking pararamihing mainam." Tuloy. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, "Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa." 5. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Brother Edwin. Opo. Abe, dito ay binago na ng Panginoong Diyos ang pangalan. Mula sa pangalang Abram, ginawa ng Abraham, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Kasi yung Abraham, ang kahulugan po niyan, ama ng maraming bansa, Brother Edwin. Opo, yun po yung kanyang in-upgrade yung pangalan ni Abraham po, ni Abraham. Naging Abraham na po, Brother Willie. Oo, at dapat nating maintindihan na noong siya tawaging Abraham, Brother Edwin, wala pa rin siyang anak. Opo, at 99 years old na siya, Brother Willie. Oo, at 99 years old na si Abraham. Nung binasa natin, Brother Edwin, 75 lang siya noon, 75. Opo. Brother Edwin. Opo, nung pangakuan siya ng Diyos na yung kanyang anak ay magiging sindami ng alabok, Brother Willie. Kasi ang gusto kong ipunto rito, Brother Edwin, si Abraham, ang talagang binabanggit dito ng Diyos na pararamihin niya na anak ni Abraham, si Isaac, Brother Edwin. Opo. Si Isaac. Kasi si Abraham ay nagkaroon ng anak doon sa doon kay Agar, doon sa alila nila, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, yun isang Egyptian, Brother Edwin. Opo. Si Agar. Yun ng nanay nitong si Ismael, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Oo, kasi ang asawa talaga ni Abraham, si Sarah. Tama po. Si Sarah. Ngayon, 99 years old na si Abraham, wala pa rin silang anak ni Sarah. Tama po, Brother Willie. 75 pa lang si Abraham noong ipangako na ng Diyos na magkakaanak sila ni Sarah, Brother Edwin. Opo. Kaya nga ang nangyari dyan, dahil nga matagal-tagal na yung panahon na hinihintay ng mag-asawang Abraham at Sarah na sila magkaanak, ito ngayon ang nangyari. Itong si Sarah, kumilos na siya, Brother Edwin, na sabi niya, sige na nga, sipingan mo na itong aking alila na si Agar at nang ikaw ay magkaanak na sa kanya, Brother Edwin. Iyon po ang ginawang aksyon ni Sarah. Oo, kasi matagal na panahon na kasi sila naghihintay na magkaanak. Hindi naman dumarating yung si Sarah magbuntis at manganak, Brother Edwin. Opo. Kaya ito na, si Sarah na ang nagka-ideya siya na ibigay na yung kanyang alilang babae na si Agar para sipingan ni Abraham at magkaanak siya ron, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. At yun nga, ipinanganak yung Ismael, Brother Edwin. Na yung Ismael, yan nga yung pinanggalingan ng mga lahi ng ating mga kapatid na Muslim. Opo. Oo.
Kasi Abraham at Sarah, si Isaac, Brother Edwin, yung binabanggit ng Panginoong Diyos na anak na ipagkakalob sa kanila. Tama po. Ngayon, ang gusto ko mapansin ng ating mga ka-Bible study, mula doon sa edad na 75 years old si Abram, nagsabi na ang Diyos, nangako na ang Diyos sa kanya na siya'y magiging ama. Magkakaanak siya, Brother Edwin. At yung binabagit ng anak, si Isaac. Opo. 99 na siya, Brother Edwin, wala pa rin. Opo, almost 14 years na, Brother Willie. Hindi, 24. 24, sorry, 24. Oo, dahil 75, 99 na siya, 24 years na ang lumipas, wala pa rin, nagiging anak si Abraham kay Sarah, Brother Edwin. Opo. Ngayon, ano ang nangyari? To cut the story short, puntahan na natin yung Genesis 21:5. Brother Edwin. Sige po. Ito nakasulat, 21:5. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ipanganak si Isaac na kanyang anak. Yan, Brother Edwin, mga ka-Bible study. Kung kayo nagko-compute dyan, 75 years old si Abraham nang pangakuan ng Diyos na magkakaroon sila ni Sarah ng anak. Yun nga si Isaac. Kailan ipinanganak itong si Isaac, Brother Edwin? Nung si Abraham po 100 taon na po, Brother Willie. 100 years old na si Abraham. Ano ibig sabihin? Kung ating kwekwentahin, ganong katagal naghintay si Abraham para magkaroon ng anak na ipinangako ng Diyos sa kanya? 25 years, Brother Willie. 25 years, Brother Edwin. Ako naman 16 years pa lang naman ang lumipas na yung aking mga anak hinihiling ko sa Diyos na muli kong makita at makasama, Brother Edwin. Opo. Itong si Daniel Padilla, nangangantyaw. Opo. Kinakantyawan ako na kung totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran, kung tunay ang Diyos, bakit, sabi nga rito 15 years, hindi nga 15, 16, Brother Edwin. Opo. 15 years na akong nananalangin, wala pa rin, hindi pa rin nangyayari na makita ko at makasama yung aking mga anak. Eto, naglitaw ako ng personahe sa Biblia. Sikat, kilala, si Abraham, Brother Edwin, di ba? Opo. Noong sabihan ng Diyos na siya'y magiging tatay, magkakaroon sila ni Sarah ng anak 75 years old si Abraham. Opo. Nung matupad yung pangako ng Diyos 100 years old na siya. For 25 years, itong si Abraham at si Sarah nag-iintay, Brother Edwin, di ba? Opo, matagal na pag-iintay, Brother Willie, yung 25 years. Oo, si Abraham, talagang matyaga siya nag-iintay at talagang inaasahan niya yung pangako ng Diyos. Nagka-problema dito kay Sarah, Brother Edwin. Opo, mainipin pala itong si Sarah, Brother Willie. Oo, si Sarah ang nag-isip na siguro sa pamamagitan nitong si Agar na aking alila, magkakaanak ka. Yan siguro ang sinasabi ng Diyos na magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng aking alilang babae. Ibinigay nga itong si Agar. Di ipinanganak si Ismael. Kaya lang nung bandang huli, nagmamalaki na itong si Agar, Brother Edwin, na pinagmamalakihan na si Sarah dahil siya yung may anak Opo, kumbaga sa siya, kahit na siya hindi tunay, Brother Willie, lumalabas kung pumorma parang siya ang tunay, Brother Willie. Oo, dahil siya nga yung may anak. Ang ginawa nga ng Panginoon, parang itong si Sarah, hindi na nga siya, kumbaga,
kumbaga na out of place, di ba? No? Dahil sa talaga ang legal na asawa, di ba? Opo. Tinupad na ng Panginoon yung pangako kay Abraham na magkakaroon silang mag-asawa nung anak. Yun nga si Isaac. Kaya lang 25 years pa ang lumipas. 100 years old na si Abraham noong ipanganak si Isaac, Brother Edwin. Tama po. Kaya nga ang sabi ko yan nga nangyari na maipanganak yung Ismael doon kay Agar. Diyan nga nanggaling yung lahi ng mga Muslim, Brother Edwin. Opo. Na yung lahi ng mga Muslim, hindi kasundo ng mga lahing Israelita, ng mga lahing Hudyo. Di ba, Brother Edwin, magkaaway yung dalawang lahi na yan? Opo, hindi magkasundo. Oo, di problema pa, Brother Edwin, ang naging resulta. Di ba? Yes. Dahil nga itong si Sarah, nainip doon sa pangako ng Diyos. Alam mo, Brother Edwin, mga ka-Bible study, yun ng kaibahan ng tao sa Diyos. Opo. Ang tao, naiinip, nakakaramdam ng pagkainip, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ang Diyos walang ganon. Ang Diyos hindi po naiinip. Amen. Amen. Yung ating mga ka-Bible study, amen po. Sang-ayon po ba kayo na ang kaibahan ng Diyos sa tao, ang Diyos, hindi siya naiinip. Wala po siyang nararamdamang pagkainip. Hindi kagaya ng tao. Ang tao ay naiinip. Ang tao ay mainipin, Brother Edwin. Opo, isa yan sa kahinaan ng tao, Brother Willie. Oo. Yan ang dapat nating mapansin. Ngayon, noong ako'y nag-Facebook, Brother Edwin, may mga nakita pa ako, lingkod ng Diyos, naghintay din ng matagal na panahon, bago natupad yung mga pinangako ng Diyos sa kanila. Ito, papakita ko, Brother Edwin, na. Sige po. Ayan, Joseph waited 13 years. Abraham waited 25 years. Opo. Moses waited for 40 years. Matagal, Jesus waited 30 years. Opo. If God is making you wait, you're in good company. Ayan, Brother Edwin. Opo. Hindi pala ako nag-iisa. Tama, Brother Willie. You are on the right track, Brother Willie. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Joseph, 13 years ang kanyang hinintay para muli niyang makita at makasama yung kanyang tatay na si Jacob at yung kanyang mga kapatid, Brother Edwin. Opo. Sa Egypt, 13 years. Ayan, yung kay Abraham, 25 years siyang naghintay. Si Moses, 40 years na nung kasing isugo si Moses, 80 years old na siya, Brother Edwin. Opo. May edad na rin po Oo, nang siya isugo, pabalik sa Egypt para mapalaya yung mga inaaliping mga Israelita, 80 years old na si Moses Kaya, nung siya mamatay, 120 years old si Moses, Brother Edwin Opo. si Jesus naman, 30 anyos nung siya mag-umpisa na mangaral na ng mabuting balita sa mga tao, magpagaling ng mga may sakit, Brother Edwin. Tama po. Ayan, kaya sabi rito, if God is making you wait, you're in good company. Ibig sabihin, Brother Edwin, hindi lang pala ako, hindi lang pala ikaw, hindi lang pala tayo ang, kung meron man tayong mga kahiligan sa Panginoon, hindi lang tayo ang mga naghintay at naghihintay, Brother Edwin. Diba? Yes, Brother Willie, meron. Meron pala tayong mga kasamang nag-iintay.
At ako naniniwala na kahit itong mga ka-Bible study natin, Brother Edwin, sila man ay may mga panalangin din sila sa Panginoon, meron din sila mga kahilingan na hanggang ngayon hinihintay pa rin nila, Brother Edwin. Yes, hindi pa po ipinagkakaloob, hindi pa granted, Brother Willie. Oo, kasi kaya po wala pa yung ating mga kahilingan, hindi pa dumarating, Brother Edwin, kasi tinuturuan tayo ng Diyos ng magandang virtue. Na dapat na matutunan natin yung tayo maghintay. O basahin natin. Sa awit 37 at 7, sa Tagalog na Biblia at mamaya sa English version, basahin natin. Ito nakasulat, 37 at 7 ng awit. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Ayan. Sa English, basahin natin. Sa King James Version, ang nakasulat, 37:7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Ayan. Pakihintayin niyo po yung talata, Terminator na babasahin ko. Hintayin niyo at mas maganda yung talata na babasahin ko kaysa dyan sa nilitaw ninyo. Mas eksakto. Wag kayong, yun nga ang paksa maghintay Hintayin yung talata na bibitawan ko. Sana makinig kayo mabuti. Ang paksa nga, ang tinatalakay ko maghintay Hindi kayo makapaghintay sa talata na ililito ko. Hayaan nyo lang yung paksa para at least pagka naman ako kinakapos sa talata, magtatanong din ako sa inyo. Promise. Brother Edwin. Opo, Brother Willie, pero wala pa akong natatandaan kinapos, Brother Willie. Oo, 9 years na ako nagpe-Facebook Live, hindi pa naman ako kinakapos Di ba sabi ko, Brother Edwin, marami na akong nakakalimutan. Di ba? Minsan yung susi ng kotse nakakalimutan ko, di ba? Opo. Minsan yung mismong salamin ko sa mata, nakakalimutan ko. Pero yung mga talata sa Biblia, hindi ko pa naman nakakalimutan. Kamukha nung minsan, Brother Willie, tayo pumunta sa Robinson. Oo. Nang maalala mo yung iyong drinking bottle naiwan mo, nasa bahay ka na. Oo. Oo, talaga ako nagkakaedad na ako. Opo. Mismong yung aking inuman ng tubig, nakakalimutan ko, di ba, Brother Edwin? Tama, pero pagdating sa Bible, kahit bagong gising. Oo. Kaya sabi ko, itayin niyo yung talata. Talagang interesado kayo. Bibitawan ko po yung talata na eksakto. Tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay. Kaya sabi rito, rest in the Lord and wait patiently for Him. Sa Tagalog, balikan ko po yung nakasulat sa Tagalog. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Tinuturuan tayong mga tao na maghintay ng may pagtitiis. Huwag tayong maging mainipin, Brother Edwin. Opo. Tinan nyo nga, nainip nga itong si Sarah. Di ba, ibinunga? Di ba kaguluhan at problema ngayon? Opo, hindi naging maganda ang naging resulta dahil nagmadali, Brother Willie. Kaya nga hanggang ngayon magulo dyan sa Israel, sa mga kapitbahay na bansa ng Israel, Brother Edwin. Opo. Dahil nga hindi magkasundo yung lahing Muslim at lahing Hudyo, Brother Edwin. Yes, kasi po hindi naman talaga yun ang Brother Willie, nakaplano Oo, dahil nainip nga itong si Sarah. Kasi ganun nga ang tao. Ang tao ay naiinip kasi ang tao, Brother Edwin, dahil may kamatayan. Opo. Ang Diyos kasi, wala namang kamatayan ang Diyos Kaya ang Diyos hindi naiinip. Tama. Ngayon, kaya ang tao ay nagmamadali kasi alam ng tao na may hangganan ng buhay niya, Brother Edwin
Oo, kaya laging in a hurry, Brother Willie. Laging nagmamadali. Oo. Doon sa pagmamadali na yan, dahil nainip, doon nagkakaproblema, Brother Edwin. Tama. Para bang Brother Willie yung kasabihan nila, the more ekang ikaw ay nagmamadali, the more na marami kang makakalimutan. Parang gano'n. Yes. Yeah. Oo, tama yun. Ngayon, yung dapat na matutunan natin na maghintay. Meron tayong mga hinihiling sa Panginoon, hindi pa dumarating, hindi pa naipagkakaloob. Kasi nga, meron kasing right timing, Brother Edwin. Ito na hinihintay na talata ni Terminator. Ayan na. Oo. Sabi ko, mas maganda yung talata na babasahin ko. Ano yung right timing, Brother Edwin? Nasa Biblia ba yun? Ito, babasahin ko po muna. Sa Tagalog. Isaiah 60:22. Tapos mamaya sa English. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam. At ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad-agad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Brother Edwin. Yun, meron po palang nakatakdang panahon. Right timing, Brother Willie. Oo, ngayon sa English, lipat tayo sa English. Sa ISV version, the least of them will become 1,000. And the smallest one, a mighty nation. I am the Lord. When the time is right, I will do this swiftly. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study. Yan po yung sinasabi natin na mayroong right timing ang Diyos. Brother Edwin, ang Diyos po ang nakakaalam noong takdang panahon, yung appointed time, yung tamang panahon, kung kailan po niya ibibigay, ipagkakaloob yung ating mga kahilingan. Amen. Tama po. Amen po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Mag-amen naman po yung sumasang-ayon. Ayan, si Terminator kaya sumasang-ayon, Brother Edwin. Brother Terminator, pwede po bang makahingi ng inyong comment? Kung kayo po ay sang-ayon dun sa ating tinatalakay, ating pinag-aaralan ngayong gabi. Amen po. Ayan, gumuguhit po, Brother Willie. Naalala ko sa kanya si Brad Mel. Si Brad Mel, pag tinanong ni Brad Eli nung araw, ikaw Brad Mel, gumuguhit! Ang linaw! Yun ang linggo-linggo sinasabi ni Brad Mel kay Brad Eli. Pero nung si Brad Eli pumanaw, Brad Edwin, iba na sinasabi ni Mel. Ano po sinasabi? Sabi ni Mel, Kuya, ngayon lang po ito naging malinaw sa akin. Naloko na. Iniba na ang kanyang linyahan, Brother Willie. Kaya nga sabi ng ibang mga exiters, kaya nga kami nag-exit na Brad Willie, lokohan na lang Lokohan na lang sa MCGI. Tama po. Paano na ating sabihin ng mga kausap ni KDR na mga KNP na ngayon lang naging malinaw sa kanila yung paksa na yun? Buhay pa si Brad Eli na ituro na yan. At kahit mga anak namin, yung mga bata, alam na yung tinuturo ni KDR. Tama. Kasi Brother Willie, may ginawa si KDR, kaya nagkaganyan yung mga yan. Ano yung ginawa, Brother Edwin? Sabi ni KDR, baka gusto niyong putulin ko yung mga dapat putulin sa inyo. Mapuputo lang allowance, Brother Edwin, Oo, mapapatira ng laman na sikmura nila, Brother Willie. Oo, baka yung mga kotse, yung mga gamit nilang sasakyan hindi pa tapos mahulugan sa bangko, mahatak, Brother Edwin, Tama, maglalakad dyan, Brother Willie. Yun, naalala ko lang kasi si Terminator nagsabi ng gumuguhit. Si Brad Mel yung
Naalala ko doon sa salita na yon. Ngayon, balikan nga natin si Daniel Padilla yung nag-comment. Sana makarating itong ating pagsagot diyan sa comment na yun ni Daniel Padilla. Kasi para sa kanya, hindi tunay ang Diyos na aking dinadalanginan, aking sinasambat pinaglilingkuran. Kasi tagal ko nang hinihintay, Brad Edwin, yung aking mga anak muli ko makita at makasama. Bakit daw hanggang ngayon hindi pa nangyayari yung aking kahilingan, di pa tinutupad ng Panginoon. Yan binasa ko sa iyo si Abraham. For 25 years, naghintay, Brother Edwin. Tama po. Ako 16 years pa lang naman. Di meron pang 9 years, Brother Edwin. Kaya don't lose hope, Brother Willie. Oo, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Ituloy mo, Brother Edwin. Kabigo ay hindi hadlang upang tusumang pumahanap, tumigil ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ayun! Sarado na po ang clones. Okay, last order na po tayo. Ayan, ano raw kanta yun, Brother Edwin? Ang title po niyan Maghintay Ka Lamang by Ted Ito. Ayan, by Ted Ito, Maghintay Ka Lamang. Ayun, di ba, Brother Edwin? Yun ang mensahe ng awit, no? Tama po. Yun ang ating gustong i-share dito sa ating mga ka-Bible study na pag tayo nananalangin sa Panginoon, tandaan natin tayo yung nakikiusap, Brother Edwin. Yes, humihiling lang tayo, Brother Willie, di ba? Hindi pwedeng yung nakikiusap. Siya pa yung Brother Edwin, siya pa yung nagmamadali. Di ba? Sabi ni Brother Alan Sarandin, Brother Edwin, nakita mo yung comment. Saan ba si Brother Alan? Masyadong mainit sa planchang diuling si Daniel Padilla ba? Oo nga, masyado ko lahat, ha? Relax. Ayan, hindi tayo dapat, na ang Diyos kasi Brother Edwin, yung iba mali kasi ang pagkakilala sa Diyos, Yan nga po, Brother Willie. Kaya ganito, kaya ganyan ang thinking, Oo, ang tingin sa Diyos parang yung sa genie, yung 'di ba, yung si Aladdin mayroong lampara, 'di ba? Opo. 'Di ba yung genie pag kiniskis yung lampara, Brother Edwin, bibigyan ka ng 3 kahilingan, 'di ba? Opo. Oo, ganun ang kanilang konsepto tungkol sa Diyos na pag sila may sinabi dapat antimano, Brother Edwin, ora-orada. Yung mga salita ng ating mga magulang, di ba, antimano, yan, di ba, ora-orada. Ikaw naman palagi, gusto mo ora-orada, ibili kita, kahit ang dati ko naman. Ganon, Brother Edwin, ang kanilang konsepto tungkol sa Diyos, na pagka sila may sinabi,
para maging totoo ang Diyos, dapat ito na agad yung kanilang mga hinihingi. Kailangan right there and there, andyan ang agad, Brother Willie. Dapat matutunan natin yung tayo ay maghintay. Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking hinihintay. Sabi ni Bible Hacks, bakit may pa-concert? May pledge po ba yan, Brother Willie? Alam nyo, yung aming pagkanta rito, pag-awit, libre, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Wala po itong bayad, tapos wala po rin itong na yung nangyari sa pa-birthday concert ni Brad Eli na talagang bumabaha ng pera, Brother Edwin. Oo, kasi Brother Willie sa MCGI, oras na si Kuya nagpatikim ng kanta, maya-maya mga kapatid, yung ating pong ticket suportahan po natin. Alam na. Oo. Tapos si Brad Eli, pag binanatan na yung Through the Years, nako, Brother Edwin, maniwala ka. Oo. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. Tuloy mo, Brother Edwin. Biglang papasok, Brother Willie, naka-isling na iiyak-iyak. I swear, we've been through everything there is. Ganun Brother Willie, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do through the years. You've never let me down. You turned my life around. Just lead the way. I'm done. I'll be with you through the years. I've never been afraid. I've loved like we made. And I'm so glad I stay right here with you through the years. Naku pinagkaperahang mabuti ni Brad Eli yan. Oo, pero Brother Willie, alaya doon sa ikinompose mo na kanta, yung Through the Years ni Brad Eli na yan, doon sa one-way kupit mo. Noong i-post yun nung sa video, i-upload sa video sa YouTube yung birthday concert ni Brad Eli. Ewan ko lang kung alam ni Bible Hacks yung nangyari doon. $400,000 nalikom doon sa magdamagang concert na yung Brad Edwin. Kumanta lang naman ng one-way ticket. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. One-way ticket. Kantat na may sayaw pa. Nakita ko pa si Sunny. Talagang ganadong-ganadong sumayaw. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yung ginagamit kong computer, Brother Edwin, mga ka-Bible study, dalawang speaker, yung isa sira. Yung isa naman talagang basag. Oo, hindi ko masyadong maulinigan yung kinakanta. Ang dinig ko one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit. Yung pala, Brother Eddie, one-way ticket. Pero Brother Willie, ang kinakanta, one-way ticket. Pero talagang iyon ang paraan ng isang pangungupit. Oo, nakupitan naman talaga yung marami doon. Oo, hindi nila alam nakupitan sila doon yung Giovanni Ayot, akala niya matutuwa si Brad Eli sa kanya na nai-upload sa YouTube yung birthday concert na yon, Brad Edwin. Hindi, nagalit si Brad Eli, itiniwalag ng walang pasubali yung Giovanni Ayot. Tama. Opo. Napakinggan kasi kumakanta tayo dito, akala tayo may mga pledges dito, Brother Edwin. Pag kami po'y kumanta rito, libre lang. Wala akong bayad. Opo, hindi po kami sanay kumanta nang may bayad.
Kami po'y kumakanta, kami pa po ang nagbabayad. Brother Willie, basahin ko lang itong comment ni Pastor Danilo Razon. Ang kahilingan ni Brother Willie na makita ang kanyang mga anak sa Panginoon, ang ginamit dyan ay maghintay. Ayan, exacto. Diba? So, kay Pastor Danny Razon, yung paghihintay talaga ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon naman, siya ang nakakaalam kung kailan yung tamang panahon para maipagkaloob na yung ating mga hinihingi. Kasi, kaya hindi pa niya binibigay kasi hindi ka pa nakahanda, Brother Edwin, di ba? Tama, hindi mo pa kayang i-handle, hindi pa kayang i-manage, Brother Willie. Yes, oo. Kaya ganun lang, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ako, yun lang din ang aking naiisip. Sabi ko, siguro kaya wala pa yung aking mga anak. Hindi ko pa sila nakikita at nakakasama. Kasi, inihahanda ang bawat isa. Inihahanda ang loob ng aking mga anak. Inihahanda rin yung kalooban ko, Brother Edwin. Di ba? Tapos kung meron pa ako mga dapat na asikasuhin, yun muna ang aking harapin. Di ba? Tama, Brother Willie. Kasi baka kung sila nandyan, baka hindi ko magawa yung dapat kong mga gawin ngayon, Brother Edwin, di ba? Oo, baka ngayon, Brother Willie, magawa ka na assignment dahil pasukan na ng mga bata ngayon. Yes, oo. Baka kung nandyan sila, siyempre, dahil yan mga sabik sa akin, gusto ko makasama, yayain akong mamasyal, di ba, no? Tama. Papaano itong ginagawa kong ito, Brother Edwin, di ba? Opo. Ganun ko lang tinitingnan yun. Sa akin ang Diyos naman ang aking talagang pinagkakatiwalaan na, Brother Edwin. Di ba? Sabi ko naman doon sa video bago man lang ako mamatay, ipagkaloob ng Panginoon. Kasi merong gano'n sa Bible Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Bagamat nadinig ko na yun, Brother Willie, mainam ipadinig natin sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Oo, hindi binigo ng Panginoon itong nagsabi na ang kahilingin niya bago siya mamatay, makita niya yung Mesiyas, Brother Edwin, yung tagapagligtas. Sige po, Brother Willie, basahin niyo na po. Babasahin ko po. Dito po sa Lucas, Kapitulo 2. Ang mga talata po'y 25 patuloy. Sundan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. At ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel. Ayan, itong si Simeon, Brother Edwin, lingkod ng Diyos. Opo. Matuwid, masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Tuloy. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Tuloy. At siya'y napa sa templo. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayoy, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan." Tuloy, "Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas." Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study. Opo. Dahil itong sanggol nasa bisig na ni Simeon, nahawakan na niya yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Opo. Kasi pangako sa kanya, hindi niya makikita ang kamatayan hanggat di niya nakikita yung Kristo, Brother Edwin, ang Panginoon, di ba? Pangako po yan, Brother Willie. Pangako yun, nung nasa templo na ang sanggol na Jesus, o ang sanggol na Jesus, kasi 8 days pa lang siya dyan, Brother Edwin. 8 days nung siya tuliin, tapos ihandog sa templo, di ba? Opo.
Ayun, si Simeon na ang nagsabi na pwede na siyang mamatay, Brother Edwin. Kaya dapat mangyari din yun, Brother Willie, di ba? Nagkakaintindihan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. May batayan ako, kaya yun ang aking panalangin, Brother Edwin. Kasi ang Diyos kasi hindi nagtatangi ng mga tao. Kung kay Simeon, Brother Edwin, ipinagkaloob niya bago mamatay si Simeon, nakita niya ang Kristo, ang Mesiyas. Yun din ang aking kahiligan. Bago ako mamatay, yung aking mga anak ay makita ko man lang. Di ba? Tama po. Makasama ko. At maging tatay pa rin ako. Magampanan ko yung pagiging ama sa aking mga anak. Tama, Brother Willie. Kaya nga di ba, si DK, pagka ako guest doon sa programa niya, piniplay yung aking isa pang kanta, Brother Edwin. Ano po ba yung isang kanta niya na yan, Brother Willie? Bakit pa pinagtagpo, pala'y maglalayo, tayo sa ating buhay. Ang araw na kay ganda, ba't nang lumisan ka, ay nagdilim ang kulay. Ang umagay nagtampo, ano't kasama mo, luha ang tanging iwan. Kung siya may magbabalik, ako'y nasasabi kung kailan at saan. Darating ba siyang kasama ka? Masasalubong man lang ba kita? Subalit ako'y nag-aalala kung ako ay mahal mo pa. Brother Edwin. Tama. Pagka inaawit ko yan, hindi hindi ako maluluha, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Brother Willie, napansin ko lang. Nung kasing ikaw nag-guest kay doon sa Broccoli TV. Halos lahat ng nakapakinig ng kwento ng buhay mo at saka ng totoong pangyayari. Halos naiyak lahat ng gabi na yung Brother Willie. Oo, sabi nga. Oo, Brother Edwin. Pero bakit naman itong si Daniel Padilla, namumukod tangi sa ang sumalungat, Brother Willie? Ano kaya meron dito? Kasi, Brother Edwin, yung mga nakarelate doon sa aking kwento, mostly, yung mga may anak kahit nga mga nanay, naiyak din, naluha lalo yung mga tatay na talagang naramdaman yung nasa kalooban ko na mahirap pala ang pinagdaanan ni Brother Willie. Pinasama siya sa MCGI, tapos sinira ang pamilya niya, dinidemanda pa siya, tapos yung kanyang mga anak itinago sa kanya. May karapatan din naman si Brad Willie doon sa mga anak niya. Sabi nung mga nagko-comment, Brother Edwin, di ba? Tama, Brother Willie. Yun nga, di ba? Dinidemanda ako nung nanay ng aking mga anak sa korte nang hihingi ng sustento, pero ayaw naman ipakita yung mga bata. Kaya nga po, saan ka naman lulugar? Ayan nga. Tapos yun nga, ang kinakantsaw pa ng mga fanatics paano ikang po pwedeng tagapangasiwa si Willie Santiago ng iglesia? Yung ng pamilya niya, hindi niya napangasiwaan. Paano mapapangasiwaan itinakas nga, dinala sa abroad. Paano mapapangasiwaan? Wala nga di ba? Wala Ayun, Brother Edwin. Ngayon, siguro naman sapat-sapat na, Brother Edwin, yung ating naging pagsagot dyan doon sa nag-comment, kay Daniel Padilla na yan, na hindi niya kilala ang Diyos ng Biblia, Brother Edwin. Ang masasabi ko sa iyo, Daniel Padilla, sawayin ka nawa.
O, ngayon, Ah, puntahan na natin yung isa pang topic natin, Brother Edwin. Ang Diyos ba nagbibigay ng sakit sa mga tao, Brother Edwin? hindi po, Brother Willie. Oo, kasi yung nabasa natin sa Deuteronomio 32:39, ano yun kumbaga sa Saligang Batas, 1973 Constitution pa yan, Brother Edwin. Opo. Tayo po nasa 1987 Constitution na. Ang Saligang Batas ng Pilipinas na umiiral, Brother Edwin. Opo, hindi na po applicable yun, Brother Willie. Kaya yung sinabi dito, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. Ito po'y sinabi ng Diyos sa Israel, sa mga bansang kaaway ng Israel at sa panahon ng matandang tipan, Brother Edwin. Tama po. Tayo po'y nasa panahon ng bagong tipan, mga Kristiyano tayo. Yes. Kaya dapat sa bagong tipan tayo maghanap. Meron ba kayong mababasa sa bagong tipan na ang Diyos nagbigay ng sakit sa mga tao? O ang mababasa natin ang Diyos sa bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo nagpapagaling ng mga may sakit, Brother Edwin. Yun po ang mababasa, Brother Willie. Ang Diyos ay nagpapagaling. Oo, si Jesus Christ, di ba? Opo. Wala naman siyang binigyan ng sakit. Nagpagaling si Jesus Christ nung siya nasa lupa, Brother Edwin. Tama, marami po mga bulag na binigyan ng paningin, Brother Willie. Oo, ngayon. Si Satanas ang ating nakikita, Brother Edwin, na may kagagawan. Oo. Siya nagbibigay ng mga sakit karamdaman sa mga tao. Doon sa mga hindi naman mga anak ng Diyos. Madaling galawin ni Satanas yung mga tao na ayaw sa Diyos. Mga hindi anak ng Diyos. Brother Edwin. Tama po. Diba? Kasi si Job, anak siya ng Diyos. Lingkod Opo. siya ng Diyos. Hindi siya basta-basta magalaw ni Satanas. Kaya nung siya bigyan ng pahintulot ng perbisyo ng Diyos, saka pa lang nagalaw ni Satanas si Job. Saka pa lang niya nabigyan ng mga masasamang bukol ang buong katawan ni Job. Mababasa yan sa Job, Brother Edwin. Opo. Diba? Kapitulo 2, 1 hanggang 7. Nakasulat yun, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ngayon, yun nga yung sinabi natin na yung pagkakasakit ni Job, hindi alam noong kanyang tatlong kaibigan na dumalaw sa kanya. Si Eliphaz, si Zophar, saka si Bildad, Brother Edwin. Opo. Ang sinasabi ng tatlo niyang kaibigan, Job, masamang tao ka, makasalanan ka, kaya ka pinaparusahan ng Diyos, kaya kanya binigyan ng sakit. Tama, Brother Willie. Oo, wala silang kamalay-malay na ang lahat ng masasamang pangyayari sa buhay ni Job, walang inalaman ng Diyos doon. Ang may kagagawan ng lahat ng iyon, si Satanas, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, sa matandang tipan yan, ngayon sa bagong tipan, babasahin din natin, Brother Edwin. Sige po. Si Satanas pa rin ang nagbibigay ng mga sakit, karamdaman sa mga tao. Basa sa Lucas 13:11 hanggang 13. Sundan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito po ay sa bagong tipan na, sa panahon na po ng Panginoong Jesucristo nung siya nasa lupa. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. Brother Edwin, Opo. itong babaeng ito, 18 taon na. Ano sakit niya? Siya baluktot ng katawan. Hindi makaunat. Opo, nakukuba po, Brother Willie. Oo, nakukuba. Ngayon, nababaluktot. Tama? Tama po. Sa panahon nating ito ang tawag dyan alam ko Brother Edwin, pagka yung mga daliri nababaluktot, hindi mo maunat, arthritis yun di ba? Tama po.
Oh, O kaya alamin natin. osteoporosis. Oo, ganun. Di ba? Basta yung sa buto, no? Oo. Opo. Ano nangyari? Tuloy natin ang basa. At nang siya makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. At pagdaka siya'y naunat. At niluwalhati niya ang Diyos. Pinagaling ng Panginoong Jesucristo itong babaeng ito na for 18 years, Brother Edwin. Ang sakit niya, ang nasa likod na espiritu, Brother Edwin. Opo. Hindi siya makaunat at totoong baluktot yung kanyang katawan. Ngayon, sino nasa likod? Nitong sakit noong babaeng ito for 18 years sa talatang 16, Brother Edwin. Ano po ang nakasulat, Brother Willie? At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat. Ayan, for 18 years, yun palang babae, Brother Edwin. Kaya ganun ang kanyang kalagayan. Opo. Nakabaluktot. Siya'y tinalian ni Satanas for 18 years. Si Satanas po pala ang may gagagawan, Brother Willie. Yes, at itong babaeng ito, kinalaga ni Jesus Christ, pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. O, sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, kayo po ba'y sumasang-ayon na nabasa natin sa panahon ng matandang tipan, sa panahon ng bagong tipan, si Satanas ang nasa likod niyang mga sakit na yan. Opo. Ayan, 51 na ang nasa YouTube live natin ng mga ka-Bible study sa YouTube. Facebook live po, acknowledge natin. 15. Yung mga bagong pasok dito na tanong ng tanong, let me inform you. Ang format po ng Bible studying ito, hindi po ito anything goes. Hindi po basta pumasok kayo dyan, pupukol kayo ng tanong at kayo dapat sagutin. Kung ganun po yung inyong ine-expect, I'm sorry, hindi po yun ang format ng ating programa. Kasi pagka lahat na lang ng tanong na pumapasok, Brother Edwin, sa Facebook at YouTube, sasagutin natin ng kapra-kapraso. Ang matututunan nyo po'y kapraso lang din. Mali pa. Kasi ilang oras lang naman tayo. Wala lang ang 2 oras, Brother Edwin, yung ating Bible study, di ba? Opo. Maraming papasok na tanong, di mauobliga akong sumagot ng kapra-kapraso. Di ba? Si Brad Eli, ganyan nung nabubuhay. Nagba-Bible exposition sa loob ng 2 oras. Sasagot ng mga 10 hanggang mga 15 tanong, Brother Edwin. Opo. Kapra-kaprasong mga sagot lang ang ginagawa ni Brad Eli para mapagkasya yung 2 oras. Opo. Kaprasong sagot, mali-mali pa. Naloko na. Yun. Kaya yung mga pumapasok ngayon sa ating programa, okay lang na kayo nandyan. Pero para kayo po ay bagong salta, bagong pasok, hindi muna kayo mag-o-observe at makikinig at makikiramdam, yun muna gawin nyo. Kesa naman nandiyan kayo at hindi naman para makinig. May paksa tayo hindi naman yun ang inyong interes, kundi yung mga ipinapasok ninyong mga tanong na para sa inyo yun para sa inyo. Huwag kayo dito. Huwag kayo dito. Kung hindi nyo feel, hindi nyo kursonada yung format ng ating programa. Ito 9 years na, Brother Edwin, 9 years na. Opo, Brother Willie, hindi tatagal to kung ito hindi nyo nilagyan ng format, Brother Willie. Kasi alam ko kasi mangyayari kung papatulan ko yung mga iba na tinedera ko. Lilipat daw sila dito kung magpapatanong ako ng live. Nag-i-stay ka nga sa MCGI, si KDR hindi nagpapatanong
Kaya nga. Di ba, Brother Edwin? Tapos sino-hold up ka pa. Oo. Bibigyan ako ng kondisyones. Magpatanong daw ako ng live at lilipat siya rito. Sabi ko, panati ka nga sa MCGI, hindi nga nagpapatanong si KDR, nandiyan ka pa rin. Di ba? Wala sa ayos. Hindi maayos yung ganong pag-iisip, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, ibig bang sabihin, Brother Willie, basta nagkasakit ang tao, si Satanas na ang may kagagawan? Brother Edwin? Yun ba ang ating tinuturo na lahat na lang ng sakit, karamdaman ang ituturo na natin si Satanas? Hindi po, Brother Willie. Ganito. Di ba, nitong nakaraan ulan ng ulan, saka may bagyo, Brother Edwin. Tama po. Maraming binaha dito sa ating bansa. Opo. May sugat yung paa, Brother Edwin. Opo, lumusong. Lumusong sa baha, Brother Edwin. Nagkaroon ng leptospirosis, Brother Willie. Oo, di ba? Namatay. Namatay dahil nga may sugat ng paa, lumusong sa bahay. Diyan sa bahay, nandiyan yung mga daga, yung mga ihi, mga dumi ng daga. Di ba? Nagkakasakit ang tao. Leptospirosis, di ba? Yes. May nagkasakit, namatay yung tao. Si Satanas ba ang may kagagawa nun? Opo, Brother Willie. Si Satanas ba ang may kagagawa nun? Yung pagkakasakit po ng tao, Brother Willie. Oo. Wala bang partisipasyon ng tao doon, Brother Edwin? Meron, Brother Willie. Kasi alam niyang may sugat Yan ang ating itutuloy. Next Bible study natin, Brother Edwin. Tama. Kumbaga nagpatikim lang ako. Pinakita ko lang na pwede ba namang sa lahat na ng pagkakataon na kaya ang tao ay nagkasakit, ang ituturo niya si Satanas. Tama. Di ba? Meron ibig sabihin wala nang pananagutan ng tao. Basta siya nagkasakit, turo kagad kay Satanas. Tama. Yung mga pinsan natin, Brother Edwin, yung nakita nating mula nang tayo bata, lasing araw-araw. Opo. Di ba? Nagkasakit, namatay. Si Satanas ba ang nagbigay ng sakit doon at pumatay doon? Hindi po, dahil siya ang may kagustuhan, siya ang gumawa ng Brother Willie. Resulta po ginawa niya. Yun ang ating itutuloy at bibigyan natin ng pagtalakay sa susunod nating Bible study, Brother Edwin. Pero sa linggong darating, meron tayong paksa na gusto kong ipag-anyaya, Brother Edwin, bago tayo matapos. Ano po ba yung ating paksa sa linggo, Brother Willie? August 10, ang ating paksa, alas 9 ng umaga. Ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas na hindi naunawaan ni Eli Soriano ayon sa Biblia. Nako, maganda yan, Brother Willie. Itong paksang ito, Brother Edwin, sa darating na linggo, alas 9. August 10, maipaglingkod natin yan. Kasi, ito ang ginamit ni Brother Eli para takutin ng mga nasa MCGI, para wag akong kausapin Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Ibinigay ka daw kay Satanas sabi niya para iwasan ako. Pag nasa lubong niyo si Willie Santiago, iwasan niyo, wag niyong kausapin. Kasi yan ibinigay kay Satanas. Tama po. Brother Edwin. Opo, ibinigay daw po kayo kay Satanas. Nung nakaraan, nung June 12, Brother Edwin, di ba, may mga exiters tayong in-invite para sa ating get-together. Opo. Merong mga exiters, hindi tumuloy sa ating paanyaya, hindi nagpaunlak. Bakit daw po, Brother Willie? Sabi ng mga exiters, ba't tayo pupunta dyan sa get-together na yan na si Willie Santiago nag-iimbita? Hindi ba ibinigay siya ni Brad Eli kay Satanas? Opo. Sabi ng mga exiters, Brother Eddie sa MCGI. So kaya hindi po tumuloy yung iba? Kasi di ba bili ni Brad Eli? Huwag tayong makikipag-ugnayan dyan. Huwag nating kakausapin yung Willie Santiago na yan kasi yan ibinigay ni Brad Eli kay Satanas. Yan, Brother Willie, ang isa ko pang nakikita ang malaking problema ng mga exiters. Nag-exit sila, pero yung nadinig nila kay Brother exitan, Brother Willie. Dala-dala pa rin nila. Kumbaga sila yung mga nalawayan. Nalawayan.
Di ba, Oo. may naging paksa gano'n na nalawayan ni Bes. May laway ni Bes. Oo, may mga laway pa rin ni Besto, mga Exeter Stater, Brother Willie. Hindi pa solid. Hilaw pa itong mga ito. Oo, kaya raw sila hindi nagpa-unlock, hindi sila tumuloy dun sa ating pinag-anyayang get-together ng mga Exeters sa MCGI noong June 12. Kasi nga, naniniwala pa rin sila doon sa sinabi ni Brad Eli na ako'y masamang tao, ibinigay kay Satanas, walang kaligtasan. Kaya ayaw daw nilang magkaroon ng kaugnayan sa akin, Brother Edwin. Kaya mas minarapat na nila na hindi pumunta, Brother Willie. Oo, edi sa linggo mapag-aralan natin 'yan, ha? Maunawaan natin yung kahulugan na 'yan sa Biblia kasi si Brad Eli mismo hindi niya naunawaan yan, Brad Edwin eh. Tama, Brother Willie. Yung simple nga lang na binanggit yun yung nakaraan na pabuting tao binigay kay Satanas, di ba? Wala na siyang nasagot doon. Oo, ayun, kasama yan sa paksa natin, Brother Edwin, sa darating na linggo. Tama po. Sige po, abangan na lang po natin, Brother Willie. Ngayon, yung mga prayer request, bigyan na natin ng pagkakataon bago tayo tuluyang magtapos sa ating Bible study ngayong gabi, Brother Edwin. Sige, Brother Edwin, sabihan mo itong ating mga ka-Bible study para sa kanilang mga prayer request. Sige po, mga kasama namin ngayong gabi dito po sa aming sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Winewelcome na po natin ang inyong mga prayer requests. Pakibigay nyo lang po ang kompletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kompletong pangalan ng sakit na ating pong ihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo ngayong gabi. At ang maging ang inyong mga kahilingan din, welcome din po. Sige po, ipakipost lang po ang inyong mga prayer requests. Ayun. Basahin ko lang po, Brother Willie. Norin San Juan. Mas maganda po ang sistema ng programa nyo. Mas marami kaming natututunan. Amen. Ayan. Praise the Lord. Salamat po. Choice ng tao na sumulong sa baha. Alam na niyang yung risk. Pero tumuloy pa rin. Calculated risk yan ng tao. Yan. John Paul sa Facebook. Dapat kayo ang naging pangalawa. Mas mahusay kayo magpaliwanag. Hindi dapat si Bonjing ang naging pangalawa. Kasalanan ni Brad Eli yan Yan ang aking masasabi dyan. Naalala ko, sabi ni Senadora Amy Marcos, Brother Edwin, wag daw konsintihin yung Bonjing sa Kongreso. Meron palang Bonjing sa Kongreso. Kala ko sa MCGI lang may Bonjing. Oo, ang doon, ang nakakatawa, Brother Edwin, kinover ng UNTV yung na yan ni Senadora Amy Marcos na ang sabi ni Senadora Amy Marcos, yung Bonjing dyan sa Kongreso, wag yung konsintihin. Sa UNTV may Bonjing din ano naman na masasabi mo, Brother Willie? Wag niyong konsintihin yung Bonjing dyan sa MCGI. ang nag-cover yung UNTV. Ibig sabihin, talagang pamilyar sa Bonjing yung UNTV. Yung ang pisang buo ni KDR, Brother Willie, Bonjing din ang tawag sa kanya. Ayan, Brother Edwin, meron ng prayer request para kay Brad Alan Sarandin. Sige, pakibasa mo. Alan Sarandin. Ayan, para po kay Concepcion Sarandin, paggaling at paglinaw ng mata. Ayan po, Brother Willie. Sige, ipag-pray natin sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, kagalingan ay ipagkaloob sa buong katawan ni Concepcion Sarandin, ipagkaloob din ang kagalingan sa mga mata at malinaw na paningin kay Concepcion Sarandin. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. O ngayon, meron namang nag-message sa akin bago ang ating programa para kay ang pangalan ay Dodi Robale. Meron siyang mataas na blood sugar at meron siyang kidney stone. Sige, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, mataas na blood sugar at kidney stones ay inuutusang umalis at mawala
sa katawan Teka, hanapin ko yung pangalan na ano yung aking messenger. Yung aking messenger, Brother Edwin, nag-block. Hindi kasi rito sa ating sa personal niyo po nag-message. Oo. Minsan kasi may mga pumapasok dito sa aking messenger. Kaya, ayun, pagka nagka-problema yung ating messenger, ang pangalan ay Dodi Robali. Yan. Yun, sige po. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob sa buong katawan ni Dodi Robali ang kagalingan, gawing normal ang blood sugar, at dusawin ang lahat ng kidney stones in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yan. Tapos, Nani Javier, leukemia. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, leukemia, inuutusang mawala. Sa katawan ni Nani Javier, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa buong katawan ni Nani Javier. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tapos si June Reposo, schedule for operation kidney stone. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang matagumpay na operasyon na isasagawa kay June Reposo. Samahan din ng mga doktor na magsasagawa ng operasyon. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kay Edita Gutierrez na may epilepsy, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, epilepsy, inuutusang umalis at mawala. Sa katawan ni Edita Gutierrez, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob, kagalingan sa buong katawan ni Edita Gutierrez. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Sister Aurelia Gabriel, salamat sa maliwanag na pagtalakay sa topic. Yan, Brother Edwin. Ha? Opo. Yan, nakakatuwa naman na may mga nakaka-appreciate nitong ating ginagawang ito, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kaya sulit ang ating programa ngayong gabi, Brother Willie. Oo, sabi ko nga, Brother Edwin, 9 years, parang kailan lang yun, di ba? Opo, mabilis ang panahon, Brother Willie. Oo, at sabi ko nga, yung aking naramdaman noong 2016 na kasiglahan sa pag ginagawa natin to, Brother Edwin. Hanggang ngayon naman ganun pa rin na pakiramdam ko Parehas po, same pa rin. Oo, hindi naman nagbabago. Si Brad Eli nga nabubuhay, kinakantsawan pa ako, Brad Edwin Opo, tamad daw kayo, Brother Willie? Tamad pa raw ako noon na 3 beses ako nagla-live. Paano naman kaya si Bonjing, Brother Willie? Katamad-tamaran. Ubod. Yung 3 beses ng linggo ka nga magganito, Brad Edwin, di ba, no? Opo. Di ba, nung mga nakaraan nga, ang lakas ko sa damit. Pag Martes, Huwebes, Linggo, dapat iba-iba ng damit, Brother Edwin. Opo. Ilang piraso lang naman yung damit ko na yun. Opo, nag-aabot-abot, Brother Willie. Nakakabisado na nga nung mga nanonood Tama. Napagkakamalang pang replay lang pagka yung damit ko inaulit Brother Edwin. Opo. Kaya nga sabi nung isang ex-worker sa MCGI, yung bago nating kaibigan. Opo. Sabi niya, kung si Brother Willie nagpapayaman, 15 taon na siya, yung kanyang pinangangasiwaang iglesia. Wala naman tayong nakikitang yan merong may sasakyan na mamahalin, kagaya nung kay KDR. Opo. Yung ikang damit na ginagamit sa broadcast halos ulit-ulit lang din Brother Edwin. Opo, at saka pinaglumaan lang po yun, hindi ho bago yun. Oo. Ayan, nabisto tuloy. Oo, kaya nga sabi ko, noong gawin natin itong Martes at Huwebes na wala ng video, litrato na lang,
Abi, malaking ginhawa sa akin. Opo, nakatipid kayo sa labahin. Oo, hindi na ako kailangan magbihis, Brother Edwin, di ba? Opo. Oo, importante naman ako yung madidinig, hindi naman yung makikita, di ba, no? Tama po. Ayun, kaya pagka linggo na lang ako nagla-live, kahit pa paano na yung aking mga damit. Hindi na mag-aabot-abot. Opo, hindi na ma-memorize ng mga nanonood, Brother Willie. Ayun, di ba, yun ngang 9 years na yan na madalas yung ating live kahit nga mga pastor nagugulat paano natin nagagawa iyon, no? Na sila nga once a week lang mag-live nahihirapan nga silang magpaksa, mag-topic, mag-deliver ng mga paksa tayo naman pag napanood tayo parang hindi tayo nauubusan ng paksa, Brother Edwin. Opo, nung nga po ang linggo, Brother Willie, di ba't wala tayong pagkakatipon dahil nagsabado tayo. Meron ako pinakinggan, Brother Willie yung nag-text to parang 3 sitas lang binasa, Brother Willie. Inip na inip pa siya. Ganon ba? Oo, inip na inip pa yung nag-text to. Oo. Meron para rito nag-message. Ano raw masasabi natin doon sa yung ka-soldier? Meron ngayon mga ka-soldier na tinatawag Ha? Yung yung MSGI, Brother Willie. Oo, MSGI, yung mga, ang alam ko doon breakaway group yon sa MCGI, bandang Laguna, Brother Edwin. Opo. Para sila yung mga dating mga networker sa MCGI, nung sila mag-exit, silang magkaka-upline, downline sa networking ang magkakasama pa rin, Brother Edwin. Opo. Ano raw masasabi natin doon? Ang masasabi ko, Brother Willie? Ang masasabi ko ganito, pagka ang MCGI ay kulto at kinokopya yung MCGI na kulto, ibig sabihin, another kulto, Brother Edwin. Oo. Another kulto is born. Kasi pati yung pananamit, kinaya, di ba, Pati ba naman pagmumura, kinopya rin, Brother Edwin, ha? Tama, Brother Willie. Ginamit yung UP Dictionaryo, gago, babae na walang talino, ayan, pagka babae gaga, pagka lalaki gago. Sabi ko, pagka yan nagtuloy-tuloy, Brother Edwin. Opo. Mga libel cases din ang aabutin. Yan lang ang patunay, Brother Willie, na may laway pa rin ni Bes. Ako naman, Brother Edwin, for how many years? 15 years, At yung ating broadcast dito sa Facebook 9 years na. Awa naman ang Diyos wala naman tayong pagmumura. Hindi naman natin ginamit na yung mga foul words, Yung mga nagbabadmouth tayo rito. Hindi. Kaya naman, pwede naman pagka gugustuhin, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. At saka kung meron tayong dapat gayahin, meron tayong dapat sundan, si Jesus Christ, hindi tao, Brother Willie. Si Jesus Christ ang susundan natin. Yes. Pati pamumuhay niya sundan. Hindi ka dapat mabuhay sa karangyaan. Yung ikaw nagiging maluho, Brother Edwin. Yes. Simpleng pamumuhay lang. Ngayon, Brother Edwin, gawin na natin yung ating commanding prayer para sa lahat. At pagkatapos yung closing prayer na natin, Brother Edwin, ikaw na ang mag-lead, ha? Sige po. Sumunod po kayo, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube sa ating commanding prayer. Kayo na po ang magsabi kung anong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan. Sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya po tanggapin natin ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kung tayo po ay tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesukristo, instant healing or gradual healing,
Yan po ay ating ipagpasalamat. Gawa po tayo ng short video testimony, written testimony para magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sige, Brother Edwin, para sa ating closing prayer. Sige po. Tayo po ay manalangin ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, amang dakila, galang-galang at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Ama, sa amin pong magtatapos ngayong gabi sa amin pong programa, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na kami po ay muling nakapag-aral, natuto ng iyong mga banal na salita. Ito po, Ama. Ipagkaloob po, Ama, na ito po ay makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga pamumuhay. Amen. Ama, laki po ng aming panalangin sa iyo ang iyong banal na gawain, magpapalaganap ng iyong mga banal na salita sa Facebook Live at sa YouTube Live. Tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga salita. Higit sa lahat, maranasan po ng aming mga kapwa-tao, kaibigan, mga mahal sa buhay, ang iyong mga himala at pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Amen. Ama, patuloy po pong pagpalain ang aming mga kapatid, ang aming mga kapwa-tao na nagmamalasakit at kusang loob na sumusuporta sa iyong banal na gawain. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga paghahanap buhay, ang aming pagtatrabaho, maging ang aming pagninegosyo, maging pagpapala po kami, Ama, unang-una sa iyong banal na iglesia, ikalawa po sa aming mga mahal sa buhay. Magpadala ka pa po ng mga manggagawa na siyang makakatuwang ng pangangasiwa. Sa lalong ikalalaganap ng iyong mga banal na salita, maging daan po ito upang maraming mga tao ang aming pong mahikayat na magbalik loob at maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Ama, pagpalain mo rin po ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapwa-tao na nakasama namin ngayong gabi dito po sa aming programa. Ikaw na po, Ama, ang bahalang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Patuloy mo pong ibuhos ang masaganang biyaya, masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Amen. Ama, hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi, hanggang sa aming pagtulog sa iyong mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Ilayo mo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. At sa araw ng bukas, Ama, muli mo pong ipagkaloob ang panibagong buhay, lakas at mabuting pagkakataon upang magamit namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming mga kahilingan napawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban, iyon na pong ipinagkaloob sa bawat. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Brother Willie, for your final words. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi sa Bible study ito. At salamat po sa inyong oras. Salamat po sa inyong mga malasakit, sa inyong mga tulong, suportang pinansyal na ipinagkakaloob. Kaya po nakakapagpatuloy po ang ating programang ito sa Facebook at YouTube. Hanggang sa darating pong linggo, yung ating Bible study, alas 9 ng umaga, sa linggong darating, loobin ng Panginoon, muli po tayong magkasama-sama. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po.